Sa mga marinig mula sa bibig ni Dominic bigla akong nawala ng gana. Sino ba naman ang gaganahan kung hanggang sa kasarapan naming dalawa, hindi kaaya-ayang kataga ang lumalabas sa bibig niya? Ganoon pa man, hinayaan ko na lang. Tiniis ko ang sakit ng kalooban habang paulit-ulit niya akong inaangkin na parang walang kapaguran. Hayok na hayok sa laman si Dominic at ni hindi ko nga alam kung saan siya kumukuha ng energy dahil sa makailang ulit niyang pag-angkin sa akin. Ni hindi ko na nga namalayan pa na nakatulog na pala ako dahil sa sobrang pagod. Nagising na lang ako na masakit ang buo kong katawan. Para akong binugbog sa sobrang sakit habang dahan-dahan na burmabangon sa higaan. Wala na si Dominic sa tabi ko kaya kaagad akong nakaramdam ng lungkot. Umaasa kasi ako na sana katabi ko siya hanggang sa pagising ko. Masakit man ang buong katawan, pinilit ko pa ring maglakad patungong banyo para maligo. Sobrang lagkit ng pakiramdam ko, dagdagan pa na nakakaramdam na din ako ng pagkalam ng aking sikmura. Nasa kasarapan na ako ng aking pagligo nang marinig ko ang pagkalampag ng pintuan ng kwarto ko. Dinig na dinig ko iyon mula dito sa loob ng banyo kaya naman kahit hindi pa ako tapos maligo, kaagad kong hinagilap ang bathrobe ko at nagmamadaling naglakad patungong pintuan ng kwarto para pagbuksan kung sino man ang kumakatok. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inis nang mapansin ko na si Michelle ang nabungaran ko. Ano na naman kaya ang kailangan ng babaeng ito? Bakit palagi siyang pumunta dito sa bahay? Talaga bang binigyan na siya ng karapatan ni Dominic na maglabas-pasok dito sa loob ng bahay namin? Ano ang kailangan mo? Walang gana kong tanong sa kanya. Sinipat muna ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Ngayon lang ako nakakita ng utusan na kailangan pang sunduin dito sa servants' quarter para lang mautusan. Tama nga siguro si Dominic na hindi ka lang inutil kundi wala ka pang pakinabang, maanghang na wika nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng galit sa sinabi niya. Kung tutuusin, wala siyang karapatan na pagsalitaan niya ako ng ganito, lalo na at nandito kami sa sarili naming pamamahay, no Dominic. At sino ka sa palagay mo para sabihin sa akin ang ganyang bagay? Isa ka lang sa mga naging babae ng asawa ko na never maging legal. Kahit na ano pa ang sasabihin mo, pagbalik-baliktarin man natin ang mundo, ako pa rin ang asawa niya at mananatili kang kabit niya hanggat gusto niya, galit kong bigkas. Pakiramdam ko biglang nanginig buo kong laman dahil sa galit. Talaga lang ha? Apektado na sana ako sa sinasabi mo ngayon kaya lang sa nakikita ko sa sitwasyon mo ngayon parang ikaw yata ang pinagsawaan niya dahil itinakwil ka na niya. Nakangisi nitong sagot sa akin. Para naman akong sinampal ng makailang ulit dahil sa sinabi niya. Sapol talaga ako at tagus iyon hanggang kaluluwa ko. Kaya kung ako sa iyo, lumayas ka na dito. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo kay Dom dahil wala na siyang amor sa iyo. Ako na ang mahal niya at wala ka nang magagawa doon. Muli nitong bigkas habang kitang-kita ang pang-uyam sa kanyang mga mata. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at mabilis kong hinila ang buhok niya dahil sa galit. Kaagad naman itong napasigaw sa sakit. Hindi ako papayag na mas ikaw ang pipiliin ni Dominic kumpara sa akin. Ako ang asawa niya kaya huwag mo akong bastusin. Galit kong bigkas habang mahigit ang pagkakahawak ko sa buhok nito. Wala akong pakialam kung mabunot ko man ang buhok niya at makalbo siya. Ang gusto ko lang mailabas ang sama na nararamdaman ng puso ko. Hindi ka na niya mahal kaya huwag kang assuming. Akin na si Dominic at sooner or later tuluyan ka na niyang palalayasin sa buhay niya. Malakas din na bigkas nito kasabay ng pagtusok ng mga mahahaba nitong kuko sa braso ko. Kaagad ko itong nabitawan kasabay ng malakas na pagkakatulak nito sa akin at ang pagkawala ko sa balanse sabay na paupo ako sa sahig. Naramdaman ko pa ang pagsipa nito sa likod ko, kaya hindi ko mapigilang mapaigik sa sakit. Sa susunod na gawin mo pang labanan ako, hindi lang iyan ang matitikman mong muchacha ka. Sisiguraduhin ko na malalaman ni Dominic ang ginawa mo sa akin. Galit na wika nito at sinampal-sampal niya pa ang sarili niya at ginulo ang sariling buhok. Nagtataka naman akong napatitig dito habang iniinda pa rin ang sakit sa balakang ko dulot ng pagkakabagsak. Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang kakampihan niya. Nakangisi pa nitong bigkas at mabilis akong tinalikuran. Naiwan naman akong tinutulungan ang sarili ko na makatayo. Masakit na nga ang katawan ko, masakit pa ang puso ko dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko papasanin ang kalbaryo na ito. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa ba ang lahat. Sa kabila ng mga nangyari,
pinilit ko pa rin ang sarili ko na bumalik ng banyo upang tapusin ang pagligo ko. Nagulat pa ako nang pagkalabas ko ng banyo na abutan ko si Dominic na prenteng nakaupo sa higaan at diretsyong nakatitig sa akin. Ano ang ginawa mo kay Michelle kanina? Kaagad na tanong nito. Baka sa boses niya ang pagiging seryoso, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Bakit? Nagsumbong ba siya sa iyo? Ano ang sinabi niya? Sagot ko naman. Kaagad na nagdikit ang kilay nito at mabilis akong nilapitan kasabay ng pagdapo ng palad niya sa pisngi ko. Hindi ko naman maiwasan ang pagbagsak ng luha ko sa aking mga mata dahil sa sakit ng kalooban na tinamo ko. Sa susunod na saktan mo pa siya, hindi lang iyan ang matitikman mo sa akin, bigkas nito habang nanlilisik ang mga mata. Lalong dumuble ang sama ng loob na naramdaman ko dahil mas kinampihan niya pa ang Michelle na iyon kumpara sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig mula kay Dominic. Talagang kamping-kampi pa siya Michelle na iyon kumpara sa akin na asawa niya. Saan na lang ba ako lulugar sa buhay niya? Ginawa ko naman ang lahat para maging maayos kami pero parang wala lang sa kanya. Dom, ayaw mo man lang ba magtanong kung bakit kami nagkasikatan? Nanahimik ako dito pero siya itong punta ng punta dito sa kwarto ko at kung ano-anong mga salita ang naririnig ko sa kanya. Umiiyak na sagot ko sa kanya habang hawak ko pa rin ang nasaktan kong pisngi. Don't care kung nasaktan ka man. Ang importante sa akin ay ang kapakanan ni Michelle dahil hindi siya unutil na kagaya mo. Sooner or later mabibigyan niya na ako ng anak kaya umayos ka Trixie. Simula ngayong araw, dito na siya titira sa bahay na ito kaya gusto kong pagsilbihan mo siya para hindi siya ma-stress, galit na sagot nito. Lalo naman akong napatanga sa sinabi niya. Hindi kayang tangapin ng kalooban ko na makakasama ko sa iisang bahay ang kabit niya. Sobra naman yatang aapak sa pagkatao ko ang ginagawa ni Dominic. Hindi na kayang tangapin ng pride ko ang ginagawa niya sa akin. Anong sabi mo? Dito na siya titira? No. Hindi ako papayag. Magkaroon naman sana kayo ng kahit kaunting delikadeza Dom. Ako ang asawa mo at gusto mong pagsilbihan ko siya, galit kong sagot. Kaagad naman itong napangisi. At sino ang nagsabi sa iyo na asawa pa rin ang tingin ko sa iyo? Trex, simula pinairal mo ang pagiging inuil mo, tinapos ko na kung anuman ang namagitan sa ating dalawa. Isa ka nalang basura sa paningin ko na walang kwenta, galit na bigkas nito. Tagos hanggang kaloob-looban ng puso ko ang sinabi niya, kaya hindi ko maiwasang mapaiyak ng malakas. Hindi kayang tangapin ng kalooban ko na kay bilis natapos ang pagsasama namin ng masaya. Tuluyan niya igianga siguro akong binura sa puso niya, kaya nasasabi niya ang bagay na ito. Ang sakit. Walang kapantay na sakit. Hindi ko mapigil ang hawakan ang dibdib ko dahil pakiramdam ko, sa sobrang sikip noon at nahihirapan na ako sa paghinga. Napaatras pa ako ng ilang hakbang sa kanya bago dahan-dahan na napaupo sa sahig. Nakaismid lang akong tinitigan ni Dominic. Wala man lang akong nakikitang pakikisimpatya sa mukha nito habang nakatingin sa akin. Lalo akong napaiyak. Wala ka nang magagawa pa kung ito ang desisyon ko. Huwag ka nang umasa na magkakaayos pa tayo dahil hindi na mangyayari iyon, muling bigkas nito bago dahan-dahan na naglakad paalis. Kaagad ko naman naikuyom ang kamao ko bago ako nagsalita. Kung wala na talaga akong halaga sa iyo, maari mo ba akong palayain? Hayaan mo akong makaalis sa bahay na ito, mahina kong bigkas. Sapat lang iyon na marinig niya kaya kaagad itong napalingon sa akin. Dahan-dahan akong nilapitan at hinawakan sa baba. Itinaas niya ang mukha ko habang titig na titig ito sa mga mata ko. No. Hindi ko pinapahintulutan na umalis ka. Mananatili ka sa tabi ko hanggang sa huli mong hininga. Galit na bigkas nito at patulak akong binitiwan at nagmamdali na itong lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong hindi matigil-tigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ang gutom na nararamdaman ko kanina ay bigla kong nakalimutan. Parang gusto ko na lang mamatay dahil sa sobrang sama ng loob nararamdaman ko. Hindi ko na nga namalayan pa ang oras at muli akong nakatulog na basang-basa pa rin ng luha ang aking pisngi. Lulugo-lugo akong bumangon at nagmamadaling lumbas ng silid. Sobrang tahimik ng buong paligid at mukhang umalis din sila Dominic dahil wala ang paborito nitong kotse sa garahe na palagi niyang ginagamit. Hindi ko maiwasang mahawakan ang aking tiyan. Sobrang gutom na talaga ako kaya dumiretso na ako ng kusina.
Nadismaya pa ako dahil wala ni isang pagkain sa loob ng ref, lahat ng stocks ay mukhang sinadyang tanggalin para wala siguro akong makain. Kung ganoon, mas nanaisin pa yata ni Dominic na mamatay na lang ako sa gutom dahil sa mga pinanggagawa niya. Malalim akong napabuntong hininga at naglakad patungo sa kwarto namin ni Dominic. Wala akong balak na magpakamatay sa gutom kaya naman lalabas ako para makakain. May debit at credit cards akong nakatago sa walk-in closet ko sa bandang damitan at hindi naman siguro papakialaman ni Dominic iyon. Ni hindi ko nga nabanggit kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi naman nakalock ang pintuan ng kwarto kaya mabilis akong nakapasok. Muli akong naluha nang mapansin ko na wala na ang wedding picture namin na nakahang sa wall. Wala na din ang mga picture frames. Mukhang pinagtatanggal lahat iyon ni Dominic at baka itinapon na. Dali-dali akong pumasok sa loob ng walk-in closet. Kaagad akong nakahinga ng maluwag na makita ko ang maliit kong bag na naglalaman ng mga mahahalaga kong gamit. Ilang mga alahas at ATM cards kung saan pumapasok ang mga allowance ko mula kina mama at papa. Kinuha ko lang ang ATM ko at ilang cash bago ako nagmamadaling naglakad palabas ng kwarto. Diretso ako sa labas ng gate at nag-abang ng taxi. Mabilis akong nagpahatid sa kalapit na mall. Halos lunchtime na nang makarating ako ng mall kaya sa restaurant ako dumiretso. Mamahaling restaurant para wala masyadong tao at maka-order kaagad ako. Sobrang gutom ko na din talaga at sumasakit na ang ulo ko. Pumipitik-pitik iyon at parang nanlalabo din ang paningin ko. Siguro dala ng gutom dahil tanghali na, hindi pa nalagyan ng laman ang aking sikmura. Mabilis lang naman akong naka-order at na-serve ang pagkain. Sa sobrang gutom ko, dali-dali kong nilatantak iyon na parang walang bukas. Para lang muling matigilan dahil bigla na naman pumitik ang sentido ko habang kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata. Halos wala akong maaninag sa paligid kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng panik. Sapo ko ang aking ulo habang pinipilit kong kumalma. Hindi pwedeng magpadala ako sa takot lalo na at nag-iisa lang ako. Baka sa sobrang stress kaya nakakaramdam ulit ako ng ganito. Trixie. Kaagad akong nag-angat ng aking ulo nang marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Familiar sa akin ang boses niya, kaya naman hindi ko miwasang mapaisip kung sino siya, lalo na at sobrang blurred pa rin ang buong paligid. Who are you? Tanong ko. Ginamit ko pa ang kaswal kong boses kahit na ang totoo takot na takot ako. What happened? Nakakapagtampo ka naman. Ang bilis mo naman makalimot, sagot nito. Malapit lang ang kanyang boses pero dahil wala akong naaaninag hindi ko talaga makikita mukha. Ang kanyang... Sorry, sagot ko. Si Cholo. Ako sa Cholo. Grabe ka naman, nag-asawa ka lang, kinalimutan mo na kaagad ako. Natatawa nitong sagot. Naramdaman ko pa ang pag-upo nito sa tapat ko kaya naman kaagad kong inunat ang aking kamay at hinawakan ito. Naalala ko na. Siya si Cholo na anak ng best friend ni Papa Ryder. Si Cholo na binugbog ni Dominic noon sa coffee shop. What happened? Trex, bakit ganyan ang hitsura mo? May masakit ba sa iyo? Bakit ang putla mo? Narinig ko pang tanong niya. Lalo akong nakaramdam ng takot. Parang gusto ko nang maiyak dahil wala pa rin akong vision. Bakit parang ang tagal naman yata bumalik? Nangyari na ito sa akin noong busy pa ako sa school pero pilit kong binabaliwala. Kusa lang din naman na wala iyon noong ikinasal kami ni Dominic tapos burnalik na naman ngayon. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng takot. Paano kung tuluyan akong mabulag? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Mas lalo siguro akong pagtatawanan nila Dominic at Michelle. Cholo. As don't know Galay this is happening to me but can't see anything. Please, help me, sagot ko habang mahigpit na nakakapit dito. Ilang saglit din itong hindi nakapagsalita, kaya dahan-dahan akong napabitaw dito. Okay, don't worry. Tutulungan kita, sagot nito at mabilis akong hinawakan at inakay pa tayo. Pinilit ko naman ang sarili ko na magpakatatag habang nagpapasyanod sa bawat paghila ni Cholo sa akin. Nasa kotse na kami nang maramdaman ko ang unti-unting pagbalik ng paningin ko, kaya naman kaagad akong nakahinga ng maluwag. Sorry, pero alam kong wala akong karapatan na magtanong sa iyo, pero ano ang nangyari? Bakit nag-iisa ka lang sa restaurant sa ganoong sitwasyon? Nasaan ang asawa mo? Sinasaktan ka ba niya? Sunod-sunod na tanong ni Cholo na nagpawindang sa akin.
Sandali akong sumulyap dito bago sinagot. Ayos lang, ayos lang na magtanong ka. Mas maganda na din siguro na may makakausap ako. Total naman, hindi na iba ang pamilya mo sa pamilya namin, sagot ko naman. Alam ba ito nila tita at tito, tanong nito. Kaagad akong umiling kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sana kung ano man ang malalaman mo ngayon, huwag mo na lang banggitin sa kanila. Kung gusto mo ng kasagutan sa lahat ng tanong mo, magkikiwento ako. Pero sana, hanggang dito lang huwag mo nang ipaalam kahit kanino lalong-lalo na kina mama at papa at kuya, sagot ko habang pasimple kong pinupunasan ang luha sa aking mga mata. Tanging pagtango lang naman ang sagot ni Cholo habang pasulyap-sulyap ito sa akin. Hiniwalayan na ako ni Dominic. Nagalit siya sa akin dahil nakunan ako. Hindi ko ginusto iyon pero halos isumpa niya ako, paumpisa kong kwento. Nagulat pa ako dahil kaagad nitong itinabi ang sasakyan at huminto. Gulat itong tumitig sa akin. Ano? Ang babaw talaga ng gagong iyon, gigil na sagot nito. Lalo akong napaiyak I know at may iba na siya. Dinadala niya sa bahay sobrang sakit. Pakiramdam ko, unti-unti niya akong pinapatay. Araw-araw, ako ang sinisisi niya sa pagkawala ng anak namin, sagot ko habang humahagulhol na ng iyak. Wala akong narinig na kahit na anong kataga kay Cholo, kaya muli akong nagsalita. Ayaw kong ipaalam ito kina mama at papa. Ayaw kong magalit sila kay Dominic. Mahal na mahal ko siya at kahit na ganito ang ginawa niya sa akin, gusto ko pa rin siyang protektahan, muli kong bigkas. But Trexie, paano ka? Paano ang kaligayahan mo? Hindi na uso ang martyr ngayon. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa kanya. Kung ayaw niya na sa iyo, hiwalayan mo na siya, sagot nito. Kaagad naman akong umiling. No. Ayaw ko. Hindi ko kaya. Alam kong katangahan ang gagawin pero umaasa ako na magbabago siya. Na maramdaman niya na mahalaga ako sa kanya, sagot ko. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko dito bago ito nagsalita. Alam mo, nanghihinayang ako dahil late na akong dumating sa buhay mo. Kung napaaga lang sana, hindi ko sana hinayaan na mapalapit ka ng ganyan sa gagong iyon. Wala siyang kwenta dahil sinasaktan ka niya. Hindi mo deserve lahat ng nararanasan mo, Trex, dahil napakabait mong babae, sagot nito. Kaagad naman akong napatitig dito habang tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak ng luha sa aking mga mata. I know, pero tinanggap ko na lang nakasama siguro ito sa buhay may asawa. Magiging maayos din siguro kami. Nanumpa kami sa harap ng altar na magsasama kami sa hirap at ginhawa, kaya aasa ako na magbabago din siya. Na magiging maayos din ang pagsasama naming dalawa, sagot ko. Hindi naman nakaimik na si Cholo bagkos muli itong nag-drive. Katulad ng sinabi nito, sa hospital niya ako dinala at kaagad na nag-book ng appointment sa isang doktor. Maraming tanong ang ibinato sa akin. Kung kailan pa nag-umpisang sumakit ang ulo ko kasabay sa panandila ang pagkawala ng paningin ko. Ni-refer pa ako sa iba't ibang test na siyang labis kong ipinagtaka, at ang lahat ng gumawa at nag-assist sa akin ay walang iba kundi si Cholo lang. Hindi na nga ako nagprotesta pa nang nag-request ang doktor na kailangan ko daw sumailalim sa aking eye test. Iyon daw ang pinakamabilis na paraan para ma-detect kung may abnormality na nagaganap sa loob ng ulo ko na konektado mga mata ko. Pagkatapos sumailalim sa iba't ibang test na hindi ko naman maintindihan kung bakit kailangan pang gawin iyon sa akin, kaagad na akong nagyaya kay Cholo na umuwi muna. Medyo nakakaramdam na din ako ng pagkahilo at pananakit ng ulo ko. Isa pa, hindi ako komportable dito sa loob ng hospital, lalo na kapag nakakakita ako ng mga taong may sakit. 2 to 3 weeks palalabas ang result ng EA mo. Gusto mo bang samahan kita ulit dito sa hospital? Tanong sa akin ni Cholo habang tumatakbo ang sasakyan namin sa medyo matraffic na kalsada. Kung hindi lang sa kakulitan nito, baka hindi ako pumayag na sumailalim sa iba't ibang test na iyon. Palagi kasi nitong sinasabi sa akin na baka hindi normal ang nangyayari sa akin at kailangan ko ng serbisyong medikal. May mga vitamins na nireseta sa akin ang doktor. Mababa daw kasi ang dugo ko at kailangan ko ng tamang pahinga habang hinihintay ang result ng E. Ako na lang siguro. Masyado na kitang naabala. Kaya ko na ang sarili ko, Cholo, pilit ang ngiting sagot sa kanya. Hindi niya ako obligasyon para pag-aksayahan niya ng oras.
Malapit lang ang opisina ko dito sa city kaya masasamahan kita sa lahat ng lakad mo kung gugustuhin mo. Huwag kang mag-alala sa akin, Trixie. Malaki ang utang na loob ng pamilya namin sa inyo simula nang bumalik kami dito sa Pinas. Lahat ng ginagawa ko ngayon ay bukal sa kalooban ko, sagot naman ito. Hindi ko naman maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin kaya hindi ako nakasagot. Ang totoo bagsak ang kabuhayan namin simula nang bumalik kami ng bansa. Mabuti na lang tinulungan kami ng ama mo para makabangon. Nag-invest siya sa mga medical equipments na business namin ngayon kaya unti-unti kaming nakakabangon, kwento nito. Kaagad naman akong napatango. Salamat, Cholo. Hayaan mo kapag kailangan ko ng tulong hindi ako magdadalawang isip na tawagan ka. Nakangiti ko namang sagot para matapos na ang usapan namin. Mabilis lang naman kaming nakarating ng bahay. Nagulat pa ako nang mapansin ko ang presensya ni Dominic sa labas ng gate. Mukhang ako ang inaabangan nito dahil kita ko ang galit sa mga matang nakatitig sa akin habang pababa ako ng kotse. Bigla akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang umalis ng bahay? Narinig kong bigkas ni Dominic habang naglalakad palapit sa amin. Taranta kong nilingon si Cholo na noon wala pa yatang balak umalis. Umalis ka na, please. Kaya ko na ang sarili ko. Galit siya at baka masaktan ka na naman niya, nakikiusap kong wika kay Cholo. Kaagad naman tumalim ang mga mata ni Cholo habang nakatitig sa gawin ni Dominic bago nagsalita. Bakit ka ba nagtitiis sa gagong iyan? Okay, aalis ako pero babalik ako, Trex. Nandito lang ako kung sakaling kakailanganin mo ng tulong. Wika pa nito at mabilis na pinaarangkada ang sasakyan paalis kasabay ng mahigpit na paghawak ni Dominic sa balikat ko at malakas akong hinatak papasok ng gate. Nawala lang ako saglit, nakikipaglandian ka na sa ibang lalaki. Ganyan ka ba kababang uri ng babae, Trexie? Hindi mo ba talagang kayang makontento sa iisang lalaki? Halos pasigaw na bigkas ni Dominic habang hatak-hatak pa rin ako nito hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Masakit ang pagkakabaon ng kamay nito sa balikat ko at alam kong mag-iiwan iyong ng pasa pero hindi ko na pinansin pa. Bigla kasi akong nakaramdam ng takot sa nakikitang kong galit sa kanya ngayon. Halos pasalya niya akong itinulak sa sofa pagkapasok namin. Dom, wala akong ginawang masama. Aksidente ang pagkikita namin ni Cholo sa labas at nagpresenta siya na ihatid ako. Maniwala ka sa akin, hindi kita nilu. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang maramdaman ko ang pagdapo ng palad niya sa pisngi ko. Pakiramdam ko saglit akong nabingi dahil doon. Hindi ako makapaniwala na sa pangalawang pagkakataon, nagawa niya akong saktan hindi lang emotionally, mentally pati na din physically. Huwag ka nang magpaliwanag kung ayaw mong matamaan sa akin, Trexie. Alam na alam ko na ang ligaw ng bituka ng mga babaeng kagaya mo. Wala ka nang ang silbi, nagawa mo pa talagang makipaglandian sa iba. Galit na bigkas nito. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Hindi ko akalain na ganito na pala kababa ang tingin sa akin ni Dominic. Hindi ko alam na ganito na siya kawalang respeto sa akin. Naramdaman ko pa ang paghawak nito sa likod ng buhok ko at iniangat ang aking mukha. Nanlilisik akong tinitigan nito sa mga mata bago nagsalita. Hindi ka kontento sa akin kaya nagawa mong sumama sa ibang lalaki. Kaya ka naghanap ngayon ng iba? Bakit? Trex, bakit ba napakawalang kwenta mo? Nagsisisi ako na ikaw ang pinakasalan ko, galit na muling bigkas nito. Tagos hanggang kaloob-looban ng puso ko kaya lalong nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Kung wala na, talaga akong halaga sa iyo, pwede bang maghiwalay na lang tayo? Sagot ko habang sunod-sunod ang paghikbi. Lalong humigpit ang pagkakawak nito sa likod ng ulo ko at halos matanggal na ang anit ng buhok ko dahil sa kanyang ginawa. Pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin iyon. Mas masakit ang nararamdaman ng puso ko kaysa sa sampal at paghila niya sa buhok ko ngayon. Para ano? Para malaya ka nang makisama sa ibang lalaki. Tandaan mo, akin ka lang at mananatili ka sa tabi ko habang buhay. Galit na bigkas nito kasabay ng paghatak nito sa suot kong damit. Lalo akong napaiyak ng isa-isa nitong punitin ang suot ko. Hindi ako makapalag dahil pakiramdam ko na ubusan ako ng lakas sa mga pinanggagawa niya. No, naiiyak kong sigaw kay Dominic habang iniisa-isa nitong tanggalin lahat ng saplot ko sa katawan. Hindi ko na siya kilala. Ibang-iba na siya ngayon dahil sa mga pinanggagawa niya. Ayaw mo.
Dahil may iba ka na? Ganoon ba? Galit na bigkas nito. Kaagad akong umiling habang dahan-dahan na umaalis ng sofa. Hindi ko na siya matatagalan. Hindi ko na kaya. Kung tutuusin, wala akong kasalanan sa kanya. Hindi niya dapat ako saktan ng ganito. Nakunan ako dahil sa mga pinanggagawa niya sa akin, kaya hindi dapat na sa akin niya lang ibunton ang sisi sa mga nangyayari. Dom, hindi ko na kaya. Kung talagang wala ka ng natitirang pagmamahal at paggalang sa akin, maghiwalay na tayo. Wika ko kasabay ng pagpunas ng luha ko sa aking mga mata at diretso itong tinitigan. Saglit itong natigilan habang matiim akong tinitigan sa mga mata. Hindi lang ako ang may pagkakamali kaya nawala ang baby natin. Masakit din sa akin ang mga nangyari na hindi ko siya nagawang protektahan. Kung wala na talagang katahimikan sa pagitan nating dalawa, malaya kang makapamili. Pwede mo akong patayin or pwede mo akong palayain. Mulin bigkas ko habang dahan-dahan na pinupulot ang mga nahubad kong saplot sa sahig. Napansin ko pa ang pagkatulala nito habang nakatitig sa akin, kaya kinuha kong chance iyon para makalayo sa kanya. Kahit halos wala na akong saplot sa katawan, mabilis akong naglakad pabalik ng servant's quarter at sinigurado kong nakalock ang pintuan bago ako pabaluktot na nahiga sa aking higaan habang patuloy ang pagluha. Pagod na ako. Parang hindi ko na alam kung paano lumaban sa buhay. Kung sakaling bigyan ulit ako ng chance ng langit, iiwasan ko na talaga si Dominic. Hindi ko nahahayaan pa ang puso ko na mahalin siya. Hindi ko nahahayan pa ang sarili ko na mahulog sa kanya. Hinila ko na lang ang kumot at itinakip ko sa hubad kong katawan. Walaan akong lakas pa para bumangon at magbihis. Pagod na pagod ako at parang gusto kong idaan sa pagtulog na lang muna ang sakit na nararamdaman ko. At least sa pagtulog ko, saglit kong matatakasan ang sakit na nararanasan ko ngayon. Saglit akong makakalaya sa pagdurusa. Hindi ko na namalayan pa ang paglipas ng oras. Nagising at muli akong nakatulog. Wala akong gana na bumangon at lumabas ng kwarto. Parang mas gusto ko na lang magkulong sa 4 na sulok ng kwarto na ito hanggang sa huli kong hininga. Hindi ko maiwasang mapapitlag nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ko kasunod ng boses ni Dominic sa labas. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Kung noon, excited ako tuwing naririnig ko ang boses niya, ibang-iba na ngayon. Natatakot na ako sa kanya, natatakot ako na baka saktan niya ulit ako. Trixie, lumabas ka dyan. Kung hindi mo bubuksan ang pintuan, sisirain ko ito, pagbabanta pa nito habang unti nitong nilalakasan ang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Hindi ko yun pinansin bagkus kinuha ko ang isang unan at itinakip sa aking tainga. Wala na akong pakialam pa kung anuman ang gagawin niya. Hindi na ako interesado hanggang sa muli akong nakatulog. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, isang familiar na silid ang kaagad na sumalubong sa akin. Akmang babangon ako nang maramdaman ko ang nakatusok ng bagay sa kamay ko. Dexto si ako kaya lulugo akong bumangon. Ay ma'am, gising na po pa kayo. Teka lang, gusto niyo na po bang kumain? Ikukuha ko po kayo, kaagad na bigkas sa akin ng isang babaeng nakaputi. Nagtataka akong muling inilibot ang tingin sa paligid at kung hindi ako maaring magkamali, nandito ako sa loob ng silid namin ni Dominic. Pero bakit may nurse akong kasama? Anong nangyari? Si Dominic po, wala sa sarili kong tanong. Lumabas lang po saglit si Sir Ma'am. Grabe ang pag-aalala noon sa iyo dahil halos 3 araw din kayong walang malay dahil sa taas ng lagnat nyo, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na maluha. Kung ganoon, natuluyan nga akong nagkasakit. Kaya pala nandito ako sa loob ng silid naming dalawa. Malungkot akong napabuntong hininga. 3 araw pa lang nakapagpahinga ang katawan at isip ko mula sa mga maaanghang na salita galing kay Dominic. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako or malulungkot. Sa isang bahagi ng puso ko, umaasa ako na sana hindi na ako nagising pa. Saglit lang ma'am, ikukuha ko muna kayo ng makakain. Ibinili naman po ng doktor nyo na pwede na kayong kumain ng mga light foods once na magising kayo. Nakangiti pa nitong bigkas bago ako tuluyang iniwan dito sa loob ng kwarto. Hindi ko naman maiwasan na muling ilibot ang tingin ko sa paligid. Saglit pa akong naluha nang mapansin ko na nakahang na ulit ang wedding picture namin ni Dominic. Nakadisplay na din ang aming mga pictures frame. Kung ganoon, ibinalik niya din pala. Hindi niya naman pala itinapon.
Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot habang nakatitig sa wedding picture na iyon. Ako ang pinakamasayang babae sa araw na iyon. Ang bilis natapos ng maliligayang araw ko. Ang bilis magbago ng lahat. Muli akong natigil sa pagmumuni, muni nang maramdaman ko ang muling pagbukas ng pintuan ng kwarto at iniluwa ang figura ni Dominic. Kita ko pa nga ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang dumako ang tingin nito sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang mararamdaman ko. "You're awake. Kumain ka na ba?" kaagad na tanong nito. Hindi ko ito sinagot bagkos kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko bago ko naramdamdaman ang paglapit nito sa akin at ang pagdampi ng palad niya sa noo ko. Hindi ko maiwasang mapapiksi para ipakita sa kanya na hindi ko gusto ang ginagawa niya ngayon. Ayaw kong makita ang pag-aalala sa mga mata niya ngayon para sa akin. Baka biglang magbago iyon kapag gumaling na ako. Ayaw ko nang umasa pa na magkakaayos pa kami.